Ikaw ay nasa isang relasyon na kung saan ang pakiramdam mo ay parang mas mahal mo siya kesa sa mas mahal ka niya. O kaya naman, ang pakiramdam mo masyado siyang dependent at nasasakal ka na. Posible na kayong dalawa ay nasa tinatawag na anxious at avoidant dynamic. Ang sumisira sa anxious at avoidant na relationship ay hindi yung kakulangan ng pagmamahal. Pareho kayong nagmamahal, kaya lang ang problema ay stuck kayo sa isang cycle na pareho ninyong hindi alam kung paano itigil. Ano ba yung cycle na yan? Isa ay pilit na kumakapit or humahabol, ang isa naman ay pilit na lumalayo. Ang isa ay humihingi ng reassurance, samantalang ang isa naman ay nagsha-shutdown. At habang parehas kayong naghahanap ng security sa relationship ninyo, lalo lang kayong nawawalan ng pakiramdam na safe nga kayo sa relasyon nyo. Ang sumisira sa inyo ay yung paulit-ulit na cycle, 'di ba? Na pareho ninyong hindi alam kung paano putulin. Yan yung isang aalis, isang maghahabol, 'di ba? Ito yung cycle na yung isa ay lalayo, yung isa maghahabol, paulit-ulit lang kayong ganon, 'di ba? So kung napanood ninyo yung mga videos natin, meron tayong 3 video na part 1 to part 3 tungkol dun sa ini-ignore hanggang sa nawalan na kayo ng contact pareho, ano ba talaga ang nangyayari dyan? Meron po tayong video dyan, isi-share ko po yung link below. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Shout out muna sa aking kaibigan na si Sol at si Joy. Nandito sila sa Dubai ngayon at namamasyal. Maganda ang topic natin ngayon kasi tungkol ito sa couple na yung isa ay anxious. Ibig sabihin ng anxious, balisa. Yung parang palaging takot na maiwan. Tapos yung isa naman ay avoidant. Ito naman yung kapag ka na-fed up or napipikon or kapag may problema, ito naman yung palayo. Avoidant naman, di ba? Siya naman yung palayo. So, kadalasan nasisira ang ganitong relasyon hindi dahil sa hindi nila mahal ang isa't isa. Ito ay dahil nga sa paulit-ulit na cycle ng paghahabol, pang-iiwan, di ba? Panghingi ng reassurance, pag-shutdown kapag gusto na lang tumahimik na, wag nang pag-usapan ang problema. So sa video na ito, yan ang pag-uusapan natin. Ano ang anxious at ano ang avoidant attachment, di ba? Bakit pareho kayong naghahanap ng security sa inyong relasyon? Pero magkaiba ang paraan ninyo sa paghahanap na secured ka ba sa relasyon na ito? At paano nasisira ang tiwala sa paulit-ulit na conflict, paulit-ulit lang yung cycle na nangyayari sa inyong dalawa. At syempre, destructive cycle ito. Destructive, ibig sabihin mapanira itong cycle na to. So paano nyo siya puputulin? Then, i-discuss na rin natin yung mga konting practical na step na pwedeng makabuo ng mas secure na relasyon. So kung ikaw ay palaging natatakot maiwan sa relasyon mo o kaya naman ikaw ay laging natatakot na masakal sa relasyon kaya ka umaalis o kaya naman pagod ka na sa push and pull na dynamic ng relationship ninyo, hindi ka sigurado kung kaya mo pa ba itong ayusin, ang video na ito ay para sa iyo. So samahan niyo ko mula simula. Mag-concentrate kayo kasi medyo technical yung topic na to para maintindihan po ninyong mabuti. Okay, unahin muna natin, ano ba yung dalawang magkaibang paghahanap ng security pagdating sa relationship? Ito yung unahin natin, yung anxious. Yung anxious, ito yung balisa. Ito nga yung laging takot maiwan, di ba? Ang pinakamalalim na takot ng isang anxious na partner ay yung abandonment. Yung iwanan siya, takot maiwan, takot mawalan ng connection, takot na hindi na siya mahalin. So ito yung anxious, ha? Ito yung paraan niya ng paghahanap na maramdaman niya na secured siya sa kanyang relasyon. Okay? So yung paraan naman ng isa, yung avoidant, ito naman yung umiiwas, 'di ba? Ang pinakamalalim na takot naman ng isang avoidant ay yung rejection. Diba? At pagkawala ng kanyang independence, ng kanyang kalayaan. Takot siya na makontrol siya ng partner niya, takot siya na masakal siya sa isang relasyon, takot siya na baka ma-reject siya,
'di ba? Kapag nakita yung tunay niyang pagkatao. So may takot siya sa rejection. Kapag nagkaroon ng distansya, ang nangyayari, yung anxious na partner, yung balisa na partner, ay hahabulin itong avoidant, itong umalis, 'di ba? Magte-text yan, mag-uusisa, i-escalate yung usapan. Hindi dahil gusto niyang makipag-away, kundi dahil gusto niyang maramdaman na safe pa yung relasyon nila. Kaya siya naghahabol kasi naghahanap siya ng sagot. Safe pa ba kami? Okay pa ba kami? Pero kapag pumunta ka naman dun sa avoidant na partner, ito yung palayo palagi, 'di ba? Kapag nakaramdam naman yan ng pressure, lalo yang lumalayo. Magiging tahimik yan, magsha-shutdown yan, magdi-disconnect yan. Hindi dahil wala na siyang pakialam sa'yo o hindi dahil hindi ka na niya mahal, kundi dahil doon siya nakakaramdam ng kapayapaan, ng safety sa distansya. At dito nagsisimula yung cycle nyo, isang maghahabol, isang lalayo, magkakabate, lalayo, hahabol, magkakabate, lalayo, hahabol. So ito yung destructive cycle na paulit-ulit na bandang huli, dun na nagkakasira ang relasyon. Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin yung destructive cycle na yan, di ba? Kasi habang humahabol ang anxious na partner, ay mas lalong lumalayo naman yung avoidant na partner. And then, habang mas lumalayo yung avoidant na partner, mas lalo namang nagpapanik yung anxious na partner. Parehas kayong nag-iisip, bakit hindi niya ako maintindihan? Pareho niyong tanong yan. Ba't hindi niya ako maintindihan? Ba't hindi niya ako maintindihan? Pero ang totoo, pareho kayong naghahanap ng security sa relationship ninyo. Ibig sabihin, magkaiba lang kayo ng approach. Pero ibig sabihin, ang problema sa relasyon ninyo, parehas niyong hindi nararamdaman na secured kayo sa relationship. Tapos dahil hindi nyo nararamdaman na secured kayo sa relationship, na talagang puro yung relationship nyo, solid kayo sa isa't isa, solid ang pagmamahal, solid ang respeto, solid lahat, hindi nyo nararamdaman yan. Kaya nagkakaroon ng ganito. Kasi dahil hindi nyo nararamdaman na secured kayo sa isang relasyon, ito yung approach nyo. Yung isa nga avoidant, yung isa anxious. So tingnan nyo, ano kayo dyan? Kayo ba yung anxious? Kayo ba yung balisa? O takot maiwan sa relasyon? O ikaw ba yung avoidant? Ikaw yung tuwing may problema ay lumalayo? Pwede niyong tanungin yung mga sarili ninyo kapag may conflict ba? Mas gusto ko bang pag-usapan to? O lumayo na lang? Okay? So, kayo ang makakasagot niyan. Pag may conflict ba, willing ka na upuan at pag-usapan o lumalayo ka lang? Tapos, tanungin mo rin sarili mo, natatakot ba akong maiwan? Siyempre, kung ang sagot dyan, yes, pwedeng possible na ikaw yung anxious na partner, di ba? Natatakot ba akong mawalan ng kalayaan o ng pakiramdam ko ba kailangan kong protektahan ang sarili ko sa reaksyon ng partner ko? So, kung ang sagot mo dyan, oo, meron ka talagang takot na maiwan. Ang magiging sagot mo sa mga tanong na ito, yan ang magiging clue kung ikaw ay avoidant o ikaw ay isang anxious na partner. Ito na, ito nga yung sinasabi ko, ang totoong issue bakit nagkakaroon ng destructive na cycle na ganito, yung isang hahabol, isang aalis, hindi ito tungkol sa kung sino ang toxic. Ang tungkol dito, yung trust talaga ninyo, yung trust sa isa't isa at yung feeling na safe kayo sa relasyon. Yung bang feeling na, kagaya namin, kasi kami, may edad na kami ng asawa ko, ando na yung trust, ando na yung feeling secured sa relationship. Alam ko na hindi na yan magloloko. So, may pakiramdam akong ganun. Siya ganun din. So, yung mga avoidant at anxious na relationship, wala pa sila dun sa stage na talagang 100% yung tiwala at yung pakiramdam na secured na ang relationship nila. Kaya nagkakaroon ng ganito. Diba? Hindi ito tungkol dun sino ang mas toxic, sino ang mas sensitive, diba? Ito ay tungkol sa safe ba akong maging vulnerable sa'yo? Yung, halimbawa, may problema ako, masyadong vulnerable ang sitwasyon ko. Safe ba ako mag-open up sa'yo? Safe ba ako na maging honest sa'yo? Safe ba ako na magsabi ako sa'yo kapag nasasaktan ako, kapag may ginawa kang nakakasakit sa akin? Pwede ko bang i-open up ng maayos, ng hindi ka lalayo? Kaya ko bang mag-open up
na hindi ako natatakot kung ano magiging reaksyon mo, kung magagalit ka ba o bigla ka na lang magsha-shutdown o bigla ka na lang lalayo. Kapag hindi safe gawin tong mga bagay na to, yung mag-open up, magsabi ng problema, magsabi ng nararamdaman, palagi kang takot, baka pag sinabi ko to magalit siya or iwanan niya ako, dito unti-unting nawawala ang intimacy. At kapag syempre nawala ang intimacy ninyong dalawa, yung emotional connection ninyo mawawala din, kahit may pagmamahal pa, hindi yun sapat. Syempre, alam nyo na to, sa relasyon, hindi pwedeng isa lang ang nag-a-adjust, isa lang ang nag-e-effort. Tandaan nyo na kapag hindi masaya ang isa, hindi sustainable ang relasyon. Dalawa lang ang pwede nyong gawin dyan. Magtrabaho kayo pareho para maging healthy ang relasyon ninyo, o umalis na lang kung hindi kaya or kung hindi masaya. Walang middle ground dyan. 'Di ba? Yung isa 'di ba, pagtrabahuhan niyo na maging healthy yung relationship niyo, pag hindi na kaya, 'di ba, umalis na lang o 'di ba, tapusin yung relasyon. Yung middle ground, feeling ko wala 'yan kasi anong gusto mo? Pag nasa middle ground ka, ibig sabihin puro sakripisyo 'yan. Hindi masaya 'yan. Unhealthy 'yan sa'yo. Andyan ka. So parang feeling ko walang middle ground. Either magtrabaho kayong dalawa para maging masaya, maayos ang relasyon nyo, o tapusin nyo na lang kung hindi naman kayo masaya. Eto, ano ba talaga ang nararamdaman ng isang anxious na partner, yung balisa sa relasyon, yung takot maiwan? Diba? Ang pakiramdam niyan, parang ang feeling niya palaging bare minimum lang naman hinihingi ko. Hindi ako humihingi ng malaking bagay. Pero, bakit parang ako pa ang needy? Lumalabas ako pa yung needy. Kasi nga, siya yung naghahabol. Pero ang alam niya, hindi naman siya humihingi ng sobra-sobra. Pero lumalabas siya yung needy, siya yung habol ng habol. Diba? Parang kasalanan ko pa. Yan ang mga nararamdaman ng isang anxious na partner. Kasi pwede niya sabihin, kung hindi siya lumayo, hindi ako maghahabol. Kung hindi siya dumistansya, hindi ako magiging needy. Pero sa mga anxious na partner, kung na-identify nyo na kung kayo yung anxious, kayo yung balisa, kayo yung takot maiwan, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Kung ganito nakatagal ang pattern, bakit ka pa rin nandyan? Bakit? Anong meron? Pwedeng dahil umaasa ka sa expectation mo? O okay pa yan, aayos pa yan, magbabago din yan. Yan yung mga na-discuss natin sa mga dati nating mga video, na mas minamahal mo yung potential na pwedeng magbago kaysa dun sa aktual na nakikita mong ginagawa niya. Mas tumingin kayo sa aktual na ginagawa kaysa dun sa potential na pwedeng maging siya. Kasi yung pwedeng maging siya, yun yung expectation mo paano kung hindi mangyari yung expectation mo? Tumingin ka sa aktual. Tingnan mo yung anong ginagawa niya, anong behavior niya ngayon. Dun ka mag-base ng decision making mo. So ito yung ito yung mga nararamdaman ng mga anxious na partner, 'di ba? Yung umaasa. Pero kung gusto mong mag-survive ang relasyon mo bilang ikaw as anxious partner, kailangan mong matuto na i-express ang nararamdaman mo. 'Di ba? Hindi yung accusatory, hindi yung parang tuwing mag-e-express ka naninisi ang dating o kaya ay nambibintang yung dating ng yung pag-e-express mo ng nararamdaman mo, di ba? Tapos, kung ano yung needs mo, ano yung mga pangangailangan mo sa relasyon, sabihin mo ng malinaw. Huwag mong pahulain yung partner mo. Kailangan malinaw, ilatag mo. Ito nga dapat sa isang relasyon na ilalatag mo yung nararamdaman mo, yung sakit na nararamdaman mo, yung mga bagay na nakakasakit sa'yo, or kung nasaktan ka, right away, pwede mong i-open up yan. Huwag mong pahulain yung partner mo na may gusto ka palang bagay, tapos gusto mo ibigay niya sa'yo. Hindi naman ganun, hindi naman manghuhula, wala namang nakakahula o nakakabasa ng isip ng may isip, di ba? Pwede mong sabihin, halimbawa, instead na sabihin mo na, wala ka namang pakialam sa akin. Pwede mong sabihin na, alam mo na natatakot ako kasi minsan parang hindi ako yung priority mo. Alam mo namang kailangan ko ng reassurance para maramdaman ko na nandyan ka para sa akin. Para maramdaman ko na secured ako sa relasyon natin.
So, imbes na sabi mong basta-basta na lang na wala kang pakialam sa akin, pwede mong ayusin, di ba? Magkaiba yung energy. Pag sinabi mong, oh, wala ka naman pakialam sa akin. Kesa dun sa, alam mo, natatakot ako, parang hindi mo na ako priority ngayon. Diba? Alam mo naman na naghahanap ako ng reassurance. Gusto kong maramdaman na secured ako sa relasyon natin. Secured nga ba ako? So, diba, na-send mo yung message, parehong message, pero magkaiba ng energy ng dating. Diba? Kapag ganyan, instead na yung avoidant partner mo lumayo or mag-shutdown, baka pwedeng mag-open up yan. Upuan ninyo, hindi siya iiwas. Kasi ang avoidant umiiwas sa conversation, lalo na kung palagi siyang sinisisi or palaging pinagbibintangan. Pero sa mga anxious na partner, no, yung mga takot maiwan, huwag kang habang umaasa ka na feeling mo magbabago yung partner mo, unti-unti mo namang kinakalimutan yung sarili mo. Oo, nandun na tayo. Talagang yan ang anxious partner takot maiwan, nararamdaman mo yan. Pero sa totoo lang, ikaw ang unang nang iiwan sa sarili mo. Kasi sa kakahabol mo, yung sarili mo na ang nakalimutan mo. Ikaw na pala ang nang iwan sa mismong sarili mo. 'Di ba? Dahil sa ikaw nga yung takot maiwan, pinapatahimik mo yung sarili mo kung ano yung mga pangangailangan mo. Kahit konti lang attention ibigay sa'yo, tinatanggap mo. Nag-a-adjust ka ng sobra kasi ayaw mong maiwan. Doon ka mapapagod. Sa ikaw yung adjust ng adjust, ikaw yung umiintindi. Tanggap mo kahit konti lang na attention ibigay sa'yo. Diba? Kailangan matuto kang mag-express. Yung healthy expression nga. Hindi yung parang palagi kang nag-a-accuse, naghahanap ng away. Okay, pag-usapan naman natin yung nararamdaman ng isang avoidant na partner, di ba? Kung ikaw naman ang mas distant, hindi ka, alam mo yun, hindi dahil totally wala ng pagmamahal o wala ka man lang konsensya dahil basta ka na lang lumalayo. Pero sa mga avoidant partner, no, yung mga partner na basta na lang lumalayo, ayaw pag-usapan ng problema, tandaan nyo na kapag nagsha-shutdown kayo or lumalayo kayo, ang pakiramdam ng anxious na partner ninyo iniwan mo siya. Kaya nagpapanik sila kaya ka hinahabol. Tapos kapag partner mo may sinabi sa'yo, gustong mag-open up ng kanyang nararamdaman, nagiging defensive naman kaagad ang isang avoidant na partner. Kapag ganyan naman, sobrang defensive mo, ang pakiramdam ng iyong anxious na partner, hindi siya mahalaga. Hindi mo siya pinapakinggan. Sa avoidant partner, hindi niya intention manakit kasi ganun nga yung approach niya Niya parang paiwas, puro paiwas. Imbis na harapin yung problema, paiwas. Hindi mo alam na nasasaktan mo ng todo yung anxious partner mo naman. Yun ang pinakamatinding epekto nun. So parehas niyong hindi naiintindihan anong nangyayari. Kaya nga ginawa ko tong video na to, i-analyze niyo kung isa sa inyo ay anxious, isa sa inyo ay avoidant, ganito ang nangyayari. So sa avoidant partner, kung gusto mong maging maayos ang relasyon mo dun sa anxious mo na partner, kailangan mo matutong mag-hold ng space or magkaroon ng control sa sarili mong emosyon. Ang ibig sabihin yan, makinig ng hindi agad dumidepensa. Diba? Makinig ka muna. Kung may sinasabi sa'yo yung partner mo, pakinggan mo muna. Magtanong ng may curiosity, hindi yung nanghuhusga. Huwag mo kaagad husgahan. Diba? It's more on communication itong avoidant and anxious partner couple. Diba? Kung halimbawa may sinasabi sa'yo yung anxious partner mo, hindi ka fully agree sa sinasabi niya, huwag mong basta-basta barahin. Pakinggan mo, sige, ilatag niya. And then after that, mag-validate ka kung hindi ka fully agree, diba? Huwag mong direktang sabihin na masasaktan siya dun sa sagot mo. Diba? Pwede mong sabihin na, naiintindihan ko kung bakit ka nasasaktan. Halimbawa, nag-open up siya sa'yo. Pwede mong sabihin, naiintindihan ko bakit ka nasasaktan. Salamat sa pag-share mo sa akin. Anong pwede kong gawin next time para mas maramdaman mo na safe ka sa relasyon natin? Diba maganda? Kaysa naman yung sabi mo, ang arte-arte mo kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Hindi naman ganyan. Tapos, silent treatment ka. Lalayo ka, punta ka sa barkada mo o hindi ka uuwi. Diba? Mahirap. Ito kasi kailangan nyo ng healing language. Parehas kayo, yung anxious at avoidant partner, kailangan yung pag-aralan yung healing language. Ibig sabihin ng healing language, talagang
bago mo ibuka yung bibig mo, pag-aralan mo yung pinakamagandang way paano sabihin to. Ito nga yung mga example natin, di ba? Nangyayari kasi dito kapag hindi kayo nagkaunawaan sa communication pa lang, tapos magsha-shutdown yung avoidant na partner, ang mangyayari dyan, natitrigger yung abandonment wound ng babae kasi nga nasasaktan na yan tuwing umaalis ka. Pagdating naman dun sa anxious na partner, kapag ka ine-escalate mo yung mga bagay-bagay, yung mga problema, natitrigger naman yung avoidant partner sa rejection, yung wound niya sa rejection, yung takot niya sa rejection. So, pareho kayong nasasaktan dito sa destructive cycle na to. Kaya kailangan pag-aralan nyo kung paano nyo ito i-approach. Okay, sa kabila ng lahat ng na-discuss natin, iisa lang ang kababagsakan nito. Parehas kayong takot sa rejection. Yung avoidant na partner, ang palagi niyang kinakatakutan, baka ma-reject ako. Yung anxious naman na partner, ay palagi niyang kinakatakutan, baka iwanan ako. Yung avoidant, sasabihin niya, please don't hurt me. Huwag mo akong saktan. Avoidant yan. Kasi kapag nakaramdam ng pain, shutdown, lalayo. Magkaiba ng paraan pero parehas nasasaktan. Parehong takot. Pwede rin na i-analyze ninyo. Baka isa sa inyo o baka parehas kayo, meron kayong childhood trauma. Diba? Kasi nakapattern yan kahit papano pagtanda natin kung ano man yung mga trauma natin sa nakaraan natin, mga kabataan, pati yung mga past relationship, baka meron pa kayong dala-dala na kailangan nyo munang i-address, kailangan nyo munang iayos bago nyo maayos yung current na relationship ninyo. Pero actually, yung mga trauma na yan, yung mga past trauma na yan, hindi yan dapat maging excuse para magkaroon kayo ng destructive cycle sa relationship ninyo. Ang mahalagang maintindihan nyo dito ay kung saan nanggagaling yung pattern ninyong dalawa sa loob ng relasyon ninyo. Kasi yung present na yung tingnan ninyo, arukin ninyo anong pinagmumulan ng takot ninyong dalawa. Bakit kayo may takot? Ibig sabihin ba, hindi puro yung tiwala nyo sa isa't isa? Hindi matibay yung foundation ng relasyon ninyong dalawa? So, i-address nyo yun. Patibayin nyo yung foundation nyo. Patibayin nyo yung tiwala nyo sa isa't isa. Okay? Paano putulin tong cycle na to? Ito nga, aralin nyo muna. Ano ba talaga ang pinagmumulan? Anong pinaghuhugutan ninyong dalawa? Bakit kayo takot na ma-reject sa relationship ninyo, di ba? Tapos kung ano yung tugtog ng relationship ninyo, dapat alam nyo kung anong sayaw niyan. Alamin nyo yan. Kayo lang ang makakaalam niyan, di ba? Ito yung palagi nyong iisipin na kapag ginawa ko to, ano kaya ang reaction niya? Kapag ginawa niya yon, ano kaya ang reaction ko? Palagi nyong i-consider yan. Kapag naintindihan nyo yung pattern nyo na yan, makaka-shift kayo mula sa reaction papunta sa reflection. Mag-take kayo ng accountability. Hindi yung puro isa lang ang may kasalanan. Diba? Hindi pwedeng palagi mo sasabihin, ikaw kasi, ikaw lang ang may kasalanan. Hindi pwede. Kailangan may accountability kayo parehas, diba? Pwede mong tanungin ng sarili mo, paano ako nakakadagdag sa conflict ng relationship namin? Ano ang usual kong response kapag nag-o-open up siya sa akin? Nagiging defensive ba ako kapag may sinasabi yung partner ko sa akin? Nagiging passive-aggressive ba ako? Diba? Nagsha-shutdown ba ako o lumalayo ba ako? Diba? Parehas kayong may role sa relationship. Then, gumawa kayo ng bagong standard. Like for example, mas maraming positive interactions kesa sa negative. So, isa yan sa pwede mong iset na standard. More on positive kayo kesa negative. Mas maraming appreciation kesa criticism. Diba? Pwede niyong iset yan na standard. Mas maraming curiosity kesa defensiveness. Diba? Pwede kang, may tatanong lang ako sa'yo kasi curious lang ako. Pero hindi yung defensive yung dating kapag ka, diba? May tinanong sa'yo tapos sasagot ka. Kung nasasaktan ka, either the anxious partner or the avoidant partner, kung nasasaktan kayo, sabihin ka agad hanggat maaga. Hindi yung kapag yung pain na nararamdaman nyo is 9 out of 10 na, yung talagang sasabog ka na, galit na, away ng kahihinatnan yan. Diba?
Tapos kung meron namang nilalatag na concern, wag mong i-dismiss, wag mong talikuran. Pag-usapan nyo, di ba? Pakinggan habang maaga na nasasabi niya sa iyo ang problema. Kesa yung, ayun na naman, 9 out of 10 na or 10 out of 10 na yung galit. Tsaka nyo lang pag-uusapan. Or baka yung epekto nung concern niya na dapat pag-usapan na ngayon, dahil iniwasan nyo ng iniwasan, hanggang sa lumaki ng lumaki yung issue. Mahirap nang i-handle yan. Okay? Ito, balansehin nyo yung connection nyo at yung kalayaan ninyo sa relationship. Yung anxious partner, huwag gawing source ng safety yung partner mo lang. Diba? Huwag yung puro sa kanya nakarely yung happiness mo. Dapat may sarili ka ring mundo. Kaya mo rin paligayahin ang sarili mo. Huwag mong idepende sa partner mo kasi ma-overwhelm yun. Talagang minsan, lalo na pag lalaki, pagka nasusobrahan ng pressure, talagang lumalayo yan, nagsishutdown yan. So sa avoidant partner naman, huwag gawing sandalan yung paglayo. Parang lahat na lang ng solusyon mo sa problema nyo, lumalayo ka. Huwag ganon. Ang healthy na relationship ay may tamang connection, may tamang emotional connection, at may tamang independence. Meron pa rin kayong mga sari-sariling mundo. Kaya nga, kung matibay ang tiwala nyo sa isa't isa, magagawa nyo yan. Nakakagalaw ka sa mundo mo, nakakagalaw siya sa mundo niya. Alam mo yun, yung isa nakakalabas kasama yung friends niya, yung isa ganun din kasama yung friends niya. Kasi buong-buo yung tiwala. Kung nasa ganito kayong relationship, yung avoidant at saka anxious na couple, para gumana to, hindi pwedeng pabalik-balik yung destructive cycle na ito kasi nagiging pattern to hanggang mapagod kayo parehas o isa sa inyo ay mapagod at dyan magtatapos ang relasyon ninyo. Di ba nakakakita kayo ng mahal pa naman namin ang isa't isa. Kaya lang, kailangan na namin maghiwalay. Kasi hindi kami compatible. Ganun kagad yung hindi kami compatible. Kahit mahal pa namin ang isa't isa, kailangan na naming maghiwalay. Para sa peace of mind namin. Wala namang perfectong relationship, so hindi nyo kailangan maging perfect, okay? Mahirapan kayo dyan. Kung ang ina-achieve nyo ay perfect na relationship, wala pong ganon. Ang kailangan nyo lang ay yung mga willingness ninyo mag-effort, magbago, makinig, di ba? Willing magstay na present kahit uncomfortable ang situation. Kahit na sa hirap at ginhawa, present ka nandyan. Hindi yung kapag hindi na masarap ang sitwasyon, hindi na masaya, lumalayo ka. Paalalahanan nyo ang isa't isa kung gusto nyong ayusin tong relationship na to, kung nandyan kayo sa klase ng relationship na teammate kayo. Talagang kailangan nyo magtulungan para maging maayos ang relationship ninyo. Okay, so thank you so much again sa panonood at sana makasama ko pa kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you, bye-bye.